Yo, what's up sa mga kamartes, ka-pawn shop ko dyan, ka-chorpang ko, ka-guys ko, kumusta na kayo? Ako ulit ito, Beta Glassy, at kung bago ka pa lang dito sa aking channel, oy, libre lang yan, baka naman, pa-subscribe, at pakalimbang yung bell na yan para lagi kang updated kung may mga imamarites ako, and may mga isi-share ako about jewelries or sunlap update, and kagaya ng aking isi-share ngayon na Q&A. Ayan, kung bago ka pa lang dito, and may mga question ka about sa Sanla update, feel free to comment down below para ma-shoutout ko next time, okay? And sa mga solid viewers ko na nag-aabang and nag-iiwan ng kanilang experience about Sanla update, salamat for non-stop supporting me at hindi nang iiwan kahit bira na ako mag-share ng sarili kong video, okay? So you know the drill, Q&A tayo, flex ko dito yung mga comment nyo, shoutout ko kayo. Kaya let's start para matapos na, okay? First is galing kay si Nikki CN. Shoutout to you, sis. Kakasangla ko lang ngayon, 3K, 3,203 per gram ng 18 karat sa Palawan. OMG. Mababa yung 3K, mababa yung 3.2. Yung 3.4 is medyo okay kasi yung aking sinishare na sunlap date natin ng Palawan is lumalabas na 3,500. So isa rin yan sa lagi kong sinasabi na hindi po tayo pare-pareho ng sunlight experience kasi depende po yan sa mga jewelries natin and location na rin natin. Yung location natin importante at sometimes talaga yung record natin sa mga pawn shop, baka marami na tayong subasta yan, is nagmamatter din yan sa panibagong Sanla update natin, okay? Pag na-check nila ang ating record doon, okay? Thanks for sharing, sis. Ayan, ingat ka dyan. Next is galing kay Ferdy Franco. Shout out to you, sir. Japan Gold Sangla per gram. 3,920 Palawan Hermosa Bataan branch. Saudi Gold 18 carats 3,710. Congrats, sir. Congrats. Kasi po, napakataas naman yung Sanla update mo dyan sa location mo. OMG, kasi sabi ko lang kanina kay Sisi, Nikki, CN, na depende po yan talaga sa location, di ba? Ang laki, ang taas nitong Sanla update ni Sir Ferdy. And eto talaga yung marami ring nagtatanong about sa 18 carats, about sa Saudi Gold and Japan Gold. In my case kasi, mapa Japan Gold yan, yung authentic talaga na Japan Gold yan, at saka yung mga ka-Saudi yan gold ko na 18 carats. Pag ipopon shop ko yan, ipapa-price ko yan, kung magkano yung standard set price nila ng 18 carats is iisa ang binibigay na presyo dyan, kahit Japan Gold pa yan, or kahit saang bansa pa galing yung 18 carats mo na yan. Basta 18 carats yung alas na yan is iisa ang binibigay talaga, which is sa'yo is hindi. Imagine, Japan Gold, 3,920, which is yung appraiser siguro is magaling. Ayun, so, depende yan sa appraiser staff talaga. And then, yung Saudi Gold mo is 3,710. OMG, ang taas. Sana ganun na din dito sa aking location. And sana po talaga is may naka-specify talaga or naka-ano talaga yung presyo ng Japan Gold kasi iba talaga ang Japan Gold. Ayan, napakaganda po ang ginto ng mga Japan Gold kasi very solid yan. And kahit simple yung design nila pero yung pagkakagawa nila, yung craftsmanship nila, napakasulit yan. Kaya pagbibili tayo ng legit, hindi yung Japanan na sabi nila Japan Gold pero made galing lang sa Bulacan, yung ganon. Basta nalilito rin ako sa aking sinasabi. Basta may Japanan na sinasabi lang na Japan Gold, which is sa ganon. Sulit talaga ang pagkakagawa ng mga Japanese sa mga gold nila. Pulidong-pulido yan. Kaya mataas talaga, okay? And dapat alam mo rin kumilates ng authentic na Japan Gold. Ayun. Huwag kang magbabase sa mga sinasabi ng seller na this one is Japan Gold. Pero Japan style lang pala yun. Japan style, di ba? Uso ngayon yung mga
excuse me, Japan. Japan style lang. Kinakopy lang yung design. Ayun. Okay? Medyo mahabang explanation yan. Pero maraming nag-vlog about sa mga differences ng mga Japan gold and other gold from other countries. Okay? Thank you for sharing. Next is galing kay Denmark Buenaventura. Shout out to you, sir, ma'am. Long time no see. Mataas po ang tanggap ng Japan Gold. Oh! Sino ba yung na-shout na natin kanina, Sir Ferdy? Ngayon is Denmark. About Japan Gold ulit. Ayan, kaya manood. Mataas po sa mga nagtatanong ng Japan Gold. Mataas po ang tanggap ng Japan Gold na 18 carats. Ang akin pong Japan Gold nasa 3.9. OMG, pareho kayo ni Sir Ferdy. May difference lang na 20 pesos. 3.9 per gram po sa Palawan. Dito sa amin, Bacolod. Ayun, congrats naman dyan sa Bacolod. Ayun, sinabi niya yung location. Kaya sir, mga sir, ma'am, pag may share kayo na sunlap date nyo, kung mataas-taas yan, pa-share naman po yung location, okay? Kasi dadayo ako dyan, ako magsasanla, char. Bacolod yung location niya. Solid viewers niyo po ako here in Bacolod. God bless, Ma'am Beth. God bless you too, sir, ma'am. Thank you for sharing. O, diba, yung mga ibang pawn shop location talaga is may mga specific pricing sila sa Japan Gold. Napakataas po yan. Pero ulitin ko ulit yung sinabi ko kanina kay Sir Ferdy, dito sa aking location, kung magkano talaga yung standard set price nila ng 18 carats sa Palawan, yun lang po yun, okay? Walang mapa Japan at saka kung ano-ano pa dyan. Thank you for sharing. Congrats naman po sa inyo. Next is galing kay Nikki CN. Wow, nakakadami ka na, Sisi. Ang sipag mo talaga. Thank you talaga. Ayan. Yes po, wag mo. Yes po, wag mo na upload update to jewelry collection mo. Mahirap na sa panahon ngayon. Ay! Yes po, kung solid viewers ka, dati nag-share ako talaga. I-reflex ko lahat talaga kung yung mga nabili ko sa isang online seller. I-reflex ko dati. Since basta, scary, nag-stop na po ako, okay? Kung napansin nyo is, more on to sunlap date na lang ako. And sa mga flexing ng mga alahas is, hindi na po. Wala pa akong alahas, okay? Konti lang po ang aking mga alahas, mga lightweight lang, okay? Pagpasensyaan nyo na. And kung gusto nyong, makakita ng mga maraming mga jewelries, naglalakihan dyan. Marami po rin nag-vlog na mga iba. Check nyo na lang po, okay? Kung gusto nyo makakita ng mga iba't ibang design. Okay? Ayun. Wala po akong security. Wala po akong security guard. Wala akong nakakatakot na kasi ayun sa panahon ngayon. Diba? Okay. So, next is galing kay Agraraman. Agraraman lang. Mati gold ko. Basit lang. Charot. Okay. Next is galing kay Rondiri. Yes. Shout out to you, sir, ma'am. Basta kabut-butang. Kabut-butang tadtad pakpakita. Ti balitok na ngay. Diba? Ayun, paano po kung fake ang naisanla mo at hindi mo din alam at hindi rin napansin ng sanglaan na fake? Pwede ka po ba makasuhan pag ganun? OMG, there's no such thing. Imposible naman, so far, wala pa akong nabasa or narinig or na-experience naman na ganyan na paano kung nakapagsangla ka ng fake. Hindi po. Kasi ang makukulong dyan is yung staff. Kasi kaya nga sila nakuhang staff sa isang pawn shop or nabansagang appraiser is nakapag-aral po yung mga yan. Marami silang napag-aralan para kumilatis ng mga jewelries. So, kung nakapag-accept sila ng fake na alas is it's their fault po, okay? Hindi mo na yan kasalanan. Yan yung masasabi ko, okay? Ayun, kasi nga hindi mo rin alam, kaya wala kang alam. Kahit nga ako minsan, di ba, pag may mga nabibili akong mga jewelries noon online, pag hindi ako sure kahit na may mga gamit ako pang test mark is for sure, para 100% sure na sure ka is dinadala ko sa pawn shop, papa-appraise, kasi sila talaga yung nabansagan nga na appraiser, sila talaga yung makakapag-justify kung anong carats ng alas mo, ilang weight yan, di po ba? Ayun yung masasabi ko. So, wala ka ng kasalanan if ever na may mangyayaring ganun. Okay? Okay, so, maganda rin yung question niya, pero nakakapagtaka rin kung may, ewan. Basta may narinig na lang ako sa Villarica, kaya sila ang way nila ng pag-appraise pala, share ko lang kasi natanong ko to sa staff before. Kaya ang way nila ngayon,
Parang noon kasi is parang hindi, is binubutasan nila or nag-iwan sila ng dot mark. Napasukan sila, which is hindi naman yung fake. Kumbaga, yung mga jewelries, yung sing-sing, mostly kasi sa sing-sing daw, kumbaga, yung alahas mo is yung mataba, malaki siya. Yun yung may laman sa loob, hollow yung jewelries mo is, ewan kung paano nila nalagyan ng metal sa loob, which is hindi real gold yung nilagay sa loob. Parang hinati yung hollow na ring and then nilagyan ng metal para bumigat yung jewelries. Kasi nga po, 'di ba, ini-scratch lang kasi or ewan ko kung paano, hindi nila na na yung laman is it's not real gold. Mabigat lang yung basta something like that. Kaya ngayon is sila talaga ng dot mark. Hindi lang isang dot mark, ano yung nakikita natin sa mga last. Talagang chine-check nila kasi it happens daw na ganun. So depende talaga yung mga pawn shop, yung way nila ng pagkikilati sa mga alahas natin. Yung iba naman is hindi natin alam, scratch and then siguro may ginagawa rin silang ibang way para ma-check sa loob kung real gold, which na hindi na siguro bubutasan kasi marami namang high-tech na mga machine ngayon, di po ba? Ayun, so yun lang yung parang na about sa mga fake. Pero it's not fake kasi real naman sa loob. Nalagyan lang ng heavy metal sa loob para bumigat yung alahas. Ayun. So, wala na. Okay, yung mga hindi ko na i-shout out kasi eto lang yung mga nakuha ko na recently na nag-iwan ng suggestion nila, experience nila sa mga sunla update. Gawa na lang ako next time and abangan nyo na lang po yung next na Q&A natin. Kaya alam nyo na, you know the drill. Comment kayo ulit sa baba para may shout out ako, okay? And marami akong nababasa recently, mostly si CC Dion, Dion, sa mga nagtatanong ng mga gold bars dyan. Hindi kasi ako nag-invest sa gold bars or coin. Kung meron man ako is yung very lightweight lang na coin or gold bar na it's like 3 grams or 5 grams, gano'n, na isa lang yung mga gano'n. Hindi ako talaga, more into jewelries lang kasi ako. Dito kasi sa aking location, mas madali siyang maipon siya pag jewelries, parang wala nang katanungan, wala nang and naisusuot ko pa siya. Ayun, sa mga gold bars kasi is hindi mo siya may susuot, di ba? Parang for investment mo lang siya. Kung marami ka naman talagang pera and if you are into investing talaga, yes, go for gold bars kasi nga po, gold naman talaga kahit ano pa yan is tumataas, nag-appreciate yung value niyan in the future, di ba? Kagaya nung nangyayari ngayon na napakataas ang mga brand yung ngayon pag bibili tayo. Yun nga lang, minsan ang hirap siya i-dispose or pag isanlan nyo po, itry nyo po isanla yung gold bar nyo na yan na nabili nyo ng 5,424 carats per gram. Itry nyo po ipon siya. Parang hindi siya lumalabas na parang yung pag-appraise nila dyan is sa mga alahas rin lang. It should be dapat mas mataas yung pag-appraise nila sa mga gold bars kasi naiba po yung presyo nila. Pero basta, ang complicated. Basta, mahirap siya i-dispose para sa akin. Once na mga ilangan ako ng pera, yun lang yung para sa akin. Pag marami ka namang pera is go, why not? Kasi marami rin tayong solid viewers na they are into investing gold coins and sa mga gold bars. Okay, for me, sa jewelries lang. Sa mga nagtatanong, kasi maraming nagtatanong about sa So, yun lang yung para sa akin, okay? Pero, hindi ako against sa mga nag-invest sa mga iyan. So, that's it for today's vlog. Thanks for watching and you know the drill. Bye-bye. God bless. Bye!